Welcome to Miss Galie Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang maiksing istorya na ibabahagi ko muna sa inyo. Ang buong akala ko magiging boring na naman ang bakasyon ko sa bahay. Semester break na kasi at gusto ni mama na sa bahay sa probinsya na lang ako mag-stay. Baka raw kasi kung ano-ano pa ang gawin ko sa boarding house ko sa Maynila. Nasurpresa ako nung makita ko ang isang magandang babae na nadatnan ko sa pagdating ko. Parang nakita ko si Julia Barreto sa kanya. Sabi ni mama, 2 weeks daw siyang makikitira dito sa amin. Anak daw siya ng pinsan niya sa kabilang probinsya. Kaya sa raw umupa pa siya ng apartment, dito na lang daw siya, total sila lang naman daw ni Papa ang nandito sa bahay. Natanggap daw kasi siya sa BDO at dito sa amin siya na destino. Isang fresh graduate at new employee na sobrang hot. Nakilala ko ang babae na second cousin ko sa pangalang Carla. Matangkad siya, may magandang hubog ng katawan. Maputi, makinis at may nabiyayaan na hinaharap. Siya yung tipo ng babae na mukhang maraming alam pagdating sa kama. Lalo na at mas matanda siya sa akin ng 3 taon. At sa tipo ng pananamit niya pa lang, ay malalaman mo na agad. Gustong-gusto kong nakikita sa kanya ay yung mga mata niya, nasagad sa darang kong mangakit. Mapanghatak kung makatingin, yung tingin na para pang nangungusap. After a week, doon pa lang kami nagkaroon ng maayos na usapan. Nasa broken status pala siya ngayon dahil kaka-break lang pala nila ng boyfriend niya. At nagulit na lang ako sa dahilan. Nag-break daw sila dahil doon sa kapatid ng boyfriend niya na minahal niya ng totoo kahit hindi naging sila. Napaka-unusual noon. Pero everything happens for a reason talaga. So yung flow ng love story niya, pang fairy tale daw. Isang one-night love affair with a prince. Noong una, hindi talaga ako makapaniwala sa kwento niya. Pero okay lang, kasi ito yung naging daan para maging close kami ni Carla. Ate Carla, yun daw ang itawag ko sa kanya. Kasi bukod sa mas matanda siya sa akin, gustong-gusto raw niya na tinatawag siyang ate. Lumipas ang mga araw at laging siya na ang nasisipan ko. Lagi ko siyang pinagmamasdan ng palihim. Hindi niyo ako masisisi dahil kung makikita niyo lang siya, siguradong sa mga mata pa lang niya ay manggigigil ka na talaga. Isang araw, maaga akong gumising. At sa pagbangon ko, dumiretso ako sa kusina. Hindi lang para kumuha ng tubig, kundi i-check ko na rin kung nasa banyo ba si Carla. Maaga kasi siyang naliligo bago pumasok sa trabaho. At dahil hindi ko naman siya pwedeng tingnan habang nagsishower, hinihintay ko na lang ang paglabas niya. Alam ko kasi na sa kwarto niya siya nagbibihis, kaya siguradong paglabas niya ay nakatapis lamang siya. Yun ang almusal ko sa umaga araw-araw. Ang masilayan, ang mga legs ng bilugan, mapuputi at makikinis. Nanggigigil ako sa tuwing may isip ko na may kasama akong maganda na babae na araw-araw kong nakikita. Pero hindi naman ako makaisa. Gusto ko talagang makascore sa kanya. Kung hindi lang kami magpinsan, baka matagal ko na siyang niligawan. Masarap ang gising ko isang araw. Okay tong bakasyon ko ngayon, kasi araw-araw akong nananabik na makita si Carla. Nagtitimpla ako ng kape sa kusina. Alam kong nasa loob na ng CR si Carla. Hinihintay ko ang paglabas niya, pero halos maubos ko na ang kape ko ay wala pa rin siya. Bakit naman atang tagal niya? Sa isip ko. Ngayon lang siya nagtagal ng ganito. Iniisip ko tuloy kung ano na ba ang ginagawa niya sa loob. Nai-imagine ko pa na baka
may ginagawa siyang kung anong kamilagruhan. Sa edad kasi ni Carla ay yung tipong nagpaplano ng mag-asawa. Siguradong marami na siyang alam sa kama. Pagkaubos ng kape ko, siya namang pagbukas niya ng pinto. Lumabas ang babaeng kanina ko pa hinihintay. Tulad ng inaasahan ko, ganoon ulit ang itsura niya. Ate, kape. Offer ko lang kahit wala ng laman ang tasa ko. Tapos na ako. Thanks. Sagot niya sa malambing na tono. Pagkasabi niya, tinalikuran na niya agad ako na parang nagmamadali. Sa tagal ba naman niya sa banyo, malamang malilate na siya. Patakbo siyang pumunta sa kanyang silid. At pagkatapos ay tumayo na ako. Pumasok din ako sa CR kahit wala naman akong gagawin doon. Gusto ko lang malaman kung bakit nga ba siya nagtagal. Amoy na amoy ko ang sabon at shampoo niya. Ang sarap sa ilong. Palingon-lingon ako sa paligid. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Bukod tangi sa pares ng underwear niya na parehong nakasabit sa may sabitan. Nakalimutan yata niyang dalhin ang pinagbihisan niya. Nakadama ako ng kung anong uhaw sa katawan ko. May kung anong kademonyuhan ang sumagi sa utak ko at bigla ko nalang kinuha yung pares na yun. Nanginginig ang mga kamay ko. May nervyos pero mas naninimbang ang kasabikan. Idinikit ko ang manipis na telang yun sa ilong ko. Napapikit ako at napatingala. Para akong nasa ulap, nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Carla sa akin. Mabuti na lang nagawa ko ng itago ang hawak ko sa likod ko, bago pa niya to makita. Oo ala, nagsa-sightseeing. Loko mo talaga. Ano to, Baguio? Kinabahan ako nang lumingon siya sa sabitan namin ng damit. Kinuha niya yung pinagpalitan niya ng damit. Tapos, nasan yun? Dito ka lang yun iniwan eh. Nagtaka siya. Hindi ako makasagot at para bang bigla akong namula. Napatingin siya sa akin. May tinatago ka ba? Nang mapuna niyang nasa likod ko ang mga kamay ko. Oo, wala ate. Lalabas na ako. Problema, kailangan ko muna siyang daanan bago ako makalabas ng CR. Akala ko, hahayaan lang niya akong makaraan. Pero nang matapat na ako sa kanya, bigla niyang hinablot ang tinatago ko. Nakuha niya yung antis niya. Naku naman, patay. Sinasabi ko na nga ba eh. Tinaas pa talaga niya yung manipis na telang yun para ipakita sa akin. Ako naman halos mamatay sa kaba at hiya. Pinagpawisan pa ako ng malamig. Ba't hawak mo to? Tanong niya. Hindi ako makakibo. Siguro may bala ka sa akin no? Tanong niya ulit pero wala pa rin akong kibo. Loko ka? Ate mo ako, di ba? Nagulat ako roon. Tanong ba yun na kailangan kong sagutin? O sinasabihan niya ako na wag ko siyang pag-isipan ng masama? Siguro kung hindi ako dumating dito, baka inimagine mo na ako, no? Bakit napakadali lang sa kanya ang bitawan ang ganong mga salita? Lalo tuloy akong nahihiya sa sarili ko. Ay, mga kabataan talaga. Grabe ka. Matanda ka lang naman ng 3 taon sa akin ah. Sagot ko sa aking isipan. Nauna na siyang lumabas ng banyo at naiwan akong estatwa. Nagulat lang ako at napangiti nang biglang ihagis ni Carla ang manipis na underwear na yun pabalik sa akin. O yan, ituloy mo na yan at baka sumakit pa yung puson mo. Araw ng linggo. Family bonding namin. Wala rin pasok si Carla, kaya napagkasunduan ni na mama na mag-lunch out kami all together. Excited pa naman ako kaso nung yayain na namin si Carla, ay tumanggi siya. Kami na lang daw kasi maglalaba pa siya at gusto daw niyang magpahinga at matulog. Kaya naman kaming 3 na lang ni na mama at papa ang lumabas.
Actually, tinamad ako bigla. Siguradong boring lang yung pupuntahan namin. At pumayag lang naman ako dahil sa pag-aakalang sasama din si Carla. Sa loob ng kotse, hindi ako mapakali. Iniisip ko kasi si Carla. Iniisip ko kung ano na ang ginagawa niya ngayon sa bahay. Siya lang mag-isa at siguradong gagabihin kami. Iniisip ko na baka mainip yun doon at baka maisipan pa niyang mag-uwi ng lalaki. Pero ganun kaya siya? Hindi ko na matiis. Bigla akong nasabik. Nagdahilan ako. Sinabi ko sa mga magulang ko na biglang sumama ang pakiramdam ko. At gawin na lang nila tong special date nila. Hindi na rin ako nagpahatid pabalik. Bumaba na lang ako ng kotse at nag-commute pa uwi ng bahay. Kaso pag uwi ko naman, mukhang wala si Carla. Nakala kasi yung front door. Buti na lang may susi ako. Chinek ko siya sa kwarto niya pero wala din siya. Hinanap ko siya sa buong bahay pero wala talaga. Ay, mukhang nagdahilan lang siya kanina para magawa din niya yung sarili niyang lakad. Magbabanyo na sana ako pero napahinto ako sa tapat nito. Paano ba naman? Parang may narinig akong boses. Napununok ako nang maiisip ko na baka si Carla ang nasa loob at may kasamang lalaki. Dinig na dinig ko lahat, malinaw at klaro dahil nakabukas ang kalahati ng pinto. Alam niya kasi siya lang mag-isa dito, kaya siguro hindi na niya sinara yung pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa tabi ng pintuan. Mukhang may kasama talagang lalaki si Carla. Dumungaw ako sa nakaawag na pinto at laking gulat ko na lang nang makita ko si Carla na walang suot at may nakatapat ding tela sa kanyang ilong. Una kong nakita ang mga mata niya. Pikit na pikit siya at nakatingala. Sa mukha niya ay bakas ang ligayang tinatamasa. Kita ko na para siyang wala sa sarili at nag-e-enjoy sa bawat sandali. Sa ikalawang tingin, nanlaki na lang ang mga mata ko nang matanto ko kung kanino ang panloob na hawak ni Carla. Kilala ko ang personal na gamit ko, kaya siguradong akin ang panloob na yon. Yun yung suot ko kanina, bago ako niligo. Nahiya tuloy ako bigla. Lumakas ang tibok ng puso ko at para akong lalagnatin sa napapanood ko sa kanya. Parang gusto ko na siyang puntahan ng mga oras na yun. Nang hindi na ako makapagpigil, ay kinalas ko na ang botones ng pantalon ko. Binuksan yung zipper at nagumpisang punang mag-isa ang pangangailangan ko bilang lalaki. Nang muli kong tingnan si Carla, kinabahan na lang ako nang magtagpo ang aming mga mata. Tangina. Matataranta na sana ako dahil nahuli niya ako, pero hindi man lang siya natinag. Nagpatuloy lang siya at nanatili lang na nakatingin sa akin. Ang labas tuloy, magkatinginan kami habang pareho naming pinupunan ang pangangailangan ng aming mga uhaw at sabik na katawan. Nang makita ko si Carla na tumayo mula sa bowl na kinauupuan niya, ay inayos ko ang aking sarili. Kahit papano nahiya ako. Napaatras ako na may nerbiyos dahil sa kakaisip na baka kumprontahin niya ako. Pagbukas niya sa pinto ng banyo, lumabas siyang walang kahit ano sa sarili. Na hindi siya nagtapis ng tuwalya. Parang nagyelo ang buong katawan ko at hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi ako magkagalaw sa kinatatayuan ko. Walang pakialam si Carla kahit nakita ko na ang lahat sa kanya. Oh, bakit ka tumigil? Wika niya. San si na tita? Bakit bumalik kayo? Ibig sabihin pala, akala niya kasama kong bumalik sina mama. Pero bakit malakas pa rin ang loob niyang lumabas ng ganoon ang ayos niya? Wala, ako lang ang bumalik, sabay lunok ulit. Sa sinabi ko, humakbang siya palapit sa akin. Ako naman lalong napapaatras. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako nagkamali, palaban nga siya. Ano pa nga bang gusto mong isipin ko? Sabi nila, playboy ka raw. Damang-dama.
Playgirl din ako eh. Malapit na kaming magkalapit. Tuloy lang siya sa paghakbang. Sino naman kayang chismos ang nagsabi sa kanya noon? Baka gusto mong subukan ako? Paglalambing niya habang lumalapit. Nang makarating siya sa akin, agad niyang sinuyo ang aking labi. Ate? Shh, huwag ka nalang umangal, pwede ba? Pero... Shh, don't tell me ayaw mo. Ayaw mo bang matikman ako? Parang nawawala na siya sa sarili niya. Parang nakainom ng alak at lasing na lasing. Unti-unti niyang kinalas ang botones ng suot ko. At nang maalis niya yun, ay hinaplos niya ang dibdib ko pa ibaba. Alam mo, miss na miss ko na ang makakita ng katawan ng lalaki. Sabi pa niya. Hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Kasi gusto ko rin naman. Kinalas na niya ang botones ng pantalon ko. Pero mas na-miss ko to. Sabay baba ng zipper ko. Hinila niya pa ibaba yun hanggang tuloy nang lumantad sa kanya ang lahat. Hindi ko alam ang ikikilos ko sa oras na yun. Pinagmamasdan ko lamang siya. Napa-wow pa siya sa pagkamangha. Hindi naman sa ipagmamayabang, pero may maipagmamayabang talaga ako sa mga babae. Mga ilang sandali pa ay unti-unting lumuhod siya sa harapan ko. At nagulat na lang ako sa kapilihan niya. Tila may kuryenteng bumalot sa aking pagkatao. Napakagatlabi na lang ako. Nagkatinginan kami at saka niya akong initian. Halos panawan ako ng ulirat noon. Hindi ako makapaniwala. Ilang minuto siya ang nagpakasasa habang nakaluhod sa harapan ko. Tara, doon na lang natin gawin sa kwarto mo. Hinila niya ako papunta sa kwarto. Kapag pala nakatingin ka na lang gusto mo, hahanap-hanapin mo na, no? Sabi sa akin ni Carla. Kasi wala akong boyfriend eh. Wala tuloy akong makalaro sa kama. Sabi pa niya. Ate, ilang lalaki na bang nakasama mo sa kama? Wika ako para lang may masabi. Ha? Konti pa lang naman no? Ikaw? Actually, first time ko ngayon eh. What? Nagulat ko yata siya. Huwag mo akong pinaglololo ko. Sa gwapo mong yan. Wala pa nga ate. Ikaw pa lang. Napangiti siya sa sinabi ko. O siya, huwag na nating patagalin. Binyagan na natin yan. Sumampa si Carla sa kama. Paluhod siyang naglakad sa ibabaw ng kama papunta sa akin. Nang marating niya ako ay agad na siyang pumuwesto sa pagitan ng mga hita ko at sumampa. Sa puntong yun ay naramdaman ko na lang ang unti-unting pag-iisa ng aming mga katawan at kaluluwa. Kasabay nun ang may hinang pag-uga ng kama hanggang sa palakas ng palakas. Hindi ako makapagsalita. Para akong natulala. Napakahusay ni Carla. Nang tingnan ko ang mukha ni Carla, pikit na pikit siya. Napapangiwi at napapatingala sa matinding aliw na nadadama. Nang mapagod si Carla, ay ako naman ang umalipin sa kanya. Paano ba yan? Ikaw naman? Wika niya sabay yakap sa aking bewang. At doon na nga nagpatuloy ang aming nasimulan. Todo bigay ako sa kanya at halos mapasigaw si Carla sa iba yung tinatamasa. Ilang minutos pa ang lumipas ay hindi na namin nakayanan pa. Parehas kaagad naming narating ang Ruro. So, nag-enjoy ka ba kay ate? Tanong pa niya sa akin. Oo naman, ikaw? Siyempre. Gago. Huwag mo yung pagsasabi to ah. Sabay ngiti niya sa akin ng matamis. Ito na yata ang pinakamasayang bakasyon ko sa Sembri. Hindi talaga ako makapaniwala. Sana may iba pa akong mga pinsan na hindi ko pa namimit. At sana lahat sila katulad ni Carla. Pero yung nangyari sa amin, yun na ang una at huli. Hindi na naulit kahit paulit-ulit kong kinukulit si Carla. Ang buong akala ko talaga masusundan pa yun. Pero sa palagay ko, hinding-hindi na talaga. Dahil pinatikim lang ako ni Ate Carla. Hanggang dito na lang po ang ating kwento.
Welcome to Miss Galie Vlog.